Gemma, was Adamson really your first choice? Hindi po. Hindi? So, ang first ko talaga, FEU. Second year, nagtitraining na ako sa high school. Nagtitraining na ako sa FEU? Yes po. So, paano ka napunta sa Adamson? Parang nababalitaan FEU ko na si Coach Ness, natanggal na po. Tapos, nung time na yon, dumating po yung manager ng Adamson sa bahay ko po. So, kaya naman yung Adamson nakapunta sa bahay kasi yung teammate ko ng high school naman, doon siya nag-aaral sa Adamson po. Parang sabi ng manager na parang tadhana nga daw na mag-Adamson ako kasi ayun din naman talaga yung naging reason ko kung bakit ako mag-FEU si Coach Ness talaga. Kasi siya talaga yung, kumbaga, nagbibilda sa akin, ganyan. Siya rin po yung kumausap sa parents ko. Tapos, yung parents ko naman, ang tanong lang naman sa kanila kung may scholarship, syempre may food, tapos may dorm. So, ako rin naman, yun lang naman din yung hinahangad ko din nung time na yun kasi di naman din po kami mayaman dati, ganyan. So, nung narinig ko naman yung offer nila na yun, tapos may allowance pa. So, sabi ko, okay, sige, pwede na mag-Adamson ako. Yes. Oh, wow. What a journey. And during your first year in Adamson, magkalaban pala kami ni Gemma sa beach volleyball. So, ikaw yung third man doon sa beach with Bang and Ate Mans. Amanda Villanueva. So, natalo ata kami din kasi nga you played against USC nung finals. And kayo ang champion. So, pagpasok mo pa lang ng Adamson, binigyan mo na rin agad din sila ng championship. So, how does it feel? Kamusta yung grabe, start strong agad with Adamson? Well, una po, hindi ko na-expect na mag-beach volley ako. Kasi, una po, ayoko mag-two-piece. Ayan, tsaka hindi ako komportable. Kasi medyo chubby ako hindi, chubby talaga ako. Ano ba? Oo, chubby talaga ako. At alam mo si Coach, ayaw niya na medyo chubby-chubby, di ba? So, pinag-beach volley niya ako kasi para pumayat ako. Kasi si Coach Sherwin na yung coach mo noon. Wow. Yes. Full circle pala. Hanggang ngayon, si Coach Sherwin pa din. Tapos na-amaze ako sa inyong lahat kasi syempre sa TV ko lang kayo napapanood. First year ko lang din noon. Hoy, third year, second year ko na ata. So, na-amaze ako na lahat ng mga napapanood ko sa TV magkakasama sa isang lugar. So, kailan mo na-feel na naka-settle in ka na sa UAAP? Actually, second year natin. Second year na? Oo, kasi na first year, wala ako masyadong playing time pa. Tapos meron pang isang time na nagkaroon akong playing time sa Lasal pa. So, medyo off talaga yung game namin ng buong team. Tapos, syempre, parang kung wala na talaga yung isa. So, parang binigyan na ako ng chance si Coach. Tapos wala akong natulong. So, as in, parang sobrang embarrassing moment ko yun sa volleyball career ko. Pero okay lang, nakalimutan ko naman siya. Yes, for sure. Kasi nga, that made you stronger. Kasi throughout your college career, nag-iba-iba ka rin ng coach sa college, no? Yes. So, for how many years mo naging coach si Coach Sherwin? 1.5. 1.5. And then Coach Air, third, buong hanggang pag-graduate mo na. pang-graduate. Oh, that was very fast. Pero I just wanna know also ano yung learnings mo nun kay Coach Sherwin and then transitioning to Coach Air. Si Coach Sherwin kasi hindi siya vocal, di ba? Yung parang yung kumaga specific naman siya pero hindi siya all the time. Parang training ka talaga niya, bubugbugin para masanay ka talaga sa paglalaro. Tsaka, ayun nga, minsan kapag kunyari hindi mo na kaya, pero hindi ka niya ilalabas kasi kailangan labanan mo yan. Yung gusto niya hindi mawala yung kumpiyansa mo sa sarili mo. So, ganon siya, college pa lang. Tapos, si Coach Air, siya yung pinagkaiba. Si Coach Air sobrang vocal naman siya. As in, sobrang specific siya sa ipapagawa sa amin. And actually, hindi niya nga ako agad nagustuhan nung una. Siguro kasi pag international coach, gusto na lang mga bata eh. Ganun. Ako na yung matanda talaga. Senior ka na din. Ako na pinakamatanda nun. So, siguro... So, nung hindi ka niya nagustuhan, what was your mindset back then? Sabi ko, okay, sige, parang ipoprove ko yung self ko sa kanya. Ganyan. So, nag-training lang ako. Sinusunod ko lang lahat ng sinasabi niya. As in, kunya specific sa palo, kung cross court ko, ganyan, sa macro. So, as in, kung ano yung sasabihin niya, ginagawa ko lang. And then, itignan ko naman yung trust niya. So,
Kaya pinalaro niya ako and naging captain po sa alam mo, hindi mo lang nakuha yung trust ng mga coaches mo nung college. Nakuha mo din yung trust ng buong community and school nyo. And parang isa ka sa mga naging faces ng inyong community. How does it feel na parang you had that other responsibility aside from just playing volleyball for Adamson? Well, nung dati, hindi ko siya feel po na parang ako yung kilala pag Adamson, ganyan. Isa ko sa kilala pag Adamson. Pero nitong medyo na-feel ko yung madaming mata sa'yo, ganyan. And then, alam nga nilang taga-Adamson ko. Alam mo yun, may pressure siya. So, ngayon nare-realize ko na grabe pala yung pressure na na-feel ko dati. Na, ngayon ko lang siya na-feel. Ngayon wala siya na-process, kumbaga. Kasi dati parang, ini-enjoy ko lang talaga yung volleyball. And it's all natural to you. That's why people actually like you. Yes. And I think yung Adamson kasi, yun yung type ng community na, alam mo yung balance? Kumbaga, hindi mo mafe-feel na mala-left out ka dun sa community ng Adamson. So, parang hindi ko talaga na-feel na, Gemma Galanza yan, ganyan. So, well, kilala nila ako, pero, alam mo yun, lahat kami magka-classmates. Yun. As in, tawagan talaga. Yun yung tawagan niya talaga, Kaya, parang akala mo talaga, lahat friends mo. So, yun nga, nung college, syempre, as an athlete, lalo na sa UAP, gusto natin finish strong or makapanalo man lang pero hindi ka napagbigyan. And then, nagkaroon ka ng opportunity to go to Creamline. Can you tell us or what happened there? Paano ka napunta, na-recruit, nag-walk-in ka ba? Ano ba nangyari? Si Coach Sherwin po ulit. Di ba naging assistant siya ni Coach Tai noon? Tapos yun natin yung season niya din na kulang din kayo sa player. So, message niya lang ako, sabi niya, gusto mo ba maglaro sa Creamline, ganyan. Kasi kulang nga sa tao, ganyan. Sabi ko, okay po. Sabi ko, ganyan. Wala, ako nga, parang go lang naman ako. Go lang ako nag-go ba sa volleyball, ganyan. Tapos naisip ko nga, Coach Tai, ganyan. Tapos, ikaw pa lang pala, wala pa strategy. So, ikaw, nandun. So, what were your expectations back then, coming into Creamline? Alam mo, ang ina-expect ko... Wait lang, matatama ba ako? Hindi naman. Hindi, pero ang ina-expect ko, mag-i-improve ako, ganon. Yes. Kasi talagang, ang inisip ko pag Coach Tai, mapapa-improve niya ako. Bakit? Ano ba yung impression mo kay Coach Tai? Actually, hindi ko rin alam. Kasi happy lang siya lagi, ganun. Kasi yung pinapakita niya lagi sa Ateneo nun eh. Pero ang nakita ko lang kasi kung gaano kayo nag-improve as a team. So, I think malaking part ang nagawa ni Coach Tai nung time na yon. So, ako, yun nga, iniisip ko na feeling ko mag-improve ako dito kung magka-Creamline ako. So, if you had one thing na masasabi mong na-improve mo sa Creamline, na hindi mo siya nagagawa nung college, ano yun? Yung confidence ko, Talaga? Super. Parang nung nag-Creamline ako, doon ko na-feel yung parang, di ba, merong talagang time sa sarili mo na pag pumasok ka ng court, parang alam mo na yung gagawin mo. Yes. Yung gano'n yung parang kahit nakapikit ako, kaya ko mag-serve. Yung gano'ng feel. Sa tingin mo, bakit mo na-achieve and bakit mo na-kuha yung confidence na yun? Ano yung tinulong sa'yo ni Coach Tai or ng buong team? Yung pinarusa, hindi naman parusa pala. Siyempre sa atin parang parusa siya, di ba? Pero yung lagi niya akong... Winawan man? Oo, winawan man sa palo. Nung una, ang dating sa akin, parusa siya. Ganon. Oo, ganon siya. Kasi ako lang madalas, or si Colleen, si Ate Colleen yan. So, pero ako yung halos parang araw-araw. Meron time na nag-absent na talaga ako. Kasi ayoko nang ma-one-man ni Coach Tai. Oo. Pero nung umabsent ako, na-realize ko, mas mapapagod ka. Oo, magba-back to zero ko. So, doon ko rin naman na sige na nga, magtitrain na lang ako araw-araw. Grabe si Coach Tai. Parang, I feel like, if there's one coach na parang sobrang ayaw mo mag-absent kahit may sakit ka, si Coach Tai. Kasi mas, para siyang class na may nami-miss out ka talaga din na pag di ka nakapunta, tapos nag-quiz, wala kang masasagot. Oo, parang ang dami mo nami-miss out talaga sa kanya. So, aside from that, ano pa yung mga
memories mo with Coach Tai? Well, yan, kay Coach Tai. Pero alam mo yung tumatak din sa akin, yung na-experience ko din na, alam mo, kahit lubog ka na sa training, ganyan, parang nandyan yung teammates mo para tulungan ka. Ganyan. So yung, di ba, usually ayaw ng mga ibang player na, kunyari, pag may paparusahan di sila, or napapahirapan, may sasama sa'yo. Sa Creamline, may sasama sa'yo kahit na alam nilang mahirapan din sila. Talaga? Oo, like kaya nga lagi ko sinana si Mama Phil, thank you. Isa siya sa laging sumasama sa akin sa Tsaka nag-cheer, ganyan. Alam mo, malaking bagay yung nag-cheer sa'yo habang naglalaro ka. Pinaparusahan ka. Oo, yun. Kaya medyo hindi nalagpasan ko din yung paghihirap ko kay Coach Tai. Oo. Kasi, parang, alam mo, for sure, he saw something then in you, kaya ikaw din pinupush niya din siguro during that time. Kaya, pasensya na din. Nag-sorry pala dito, kasi para ba wala ako natulong. Baka galit ka na kay Coach, I didn't realize it. Pero, yeah, we're very, very grateful. Pero aside from Coach Tai, ano pa yung impression mo of the team? Kasi sobrang bago lang yung team natin nun Intimidating din, te. Kasi syempre nandun ka nga. Nagsa-training ba ako nun? Training naman ako. Pero nandun ka. Syempre nandun ka. Tapos, hindi ko alam yung magiging feeling kapag nag-training ako with you and Coach Tai, ganyan. Seryoso lang, no? Ganun. Alam mo ang feeling ko ganun. Seryoso. Sobrang seryoso. Yung parang bawal kang umite, ganun. Bawal kang Tapos maging pag masaya. kailangan, pagka-upo mo, tatayo ka na. Oo, yung ganun. Pero kabaliktaran lang pala. As in, doon ko rin na-experience mag-training ng tumatawa, ganyan, yung masaya, ganyan. Oo. Tumatawa tayo nung kay Coach Tai? Hindi kay Coach Tai. Pero pag kanya, sa team. Sa team, At dahil nga sa tiwala at sa hirap na dinanas mo rin under Coach Tai and Coach Sherwin, noong 2019, grabe. MVP lang naman. Yes. That was your first award? Na MVP? Yes po. Or that was your first award? Opo. Ever. Ever? Gusto mo yung ako yung nagulat? Ever? Kahit high school, wala. Oh, wow. So, how does that recognition change the way you think as an athlete? Yun syempre yung confidence ko talaga. Sobrang tumaas talaga after nun. Tsaka kaya ko pala siyang gawin. Yung gano'n. Yung volleyball, yung paglalaro ko ng volleyball, may kaya pa pala akong gawin. Ganon. So you felt like that was like your peak and something na parang lagi mong babalikan when you're feeling lost. Yes, ate. Parang yung season ata na sinasabi nga ni Ella na parang, yun yung season mo na isa-set lang sa'yo, alam namin patay na. Yeah. Yung ganong level. Oh, wow. Grabe. What has changed? Like, would you say yung Gemma noon, before 2019, and Gemma nung 2019, ano yung switch? Ano yung nangyari? Bakit feeling mo naging confident ka? Feeling mo kaya mong gawin lahat? What was that switch? Siguro nag-Creamline ako. Mas pinili ko yung self ko. Like, lahat ng gagawin ko para sa akin, ganun. Siyempre, nung college, ate, wala akong kasamang kamag-anak, ganyan. So, lahat talaga ng decision ko, ako lang magde-decide, ganyan. So, syempre, maliban sa school, tsaka sa volleyball, may iba po akong priority nung time na yun. I mean, outside volleyball po. Distraction din. Hindi naman din siya distraction. Actually, hindi naman yung inspirasyon mo eh. Pero nung time na yun, yun akala ko, okay siya. Yes. Pero, ayun nga, dahil nga akala ko okay lahat, nakakayanin ko lahat, ganyan. So, habang tumatagal, parang nauubos ako. Ganyan, yung parang napapagod ka nang hindi mo alam. Hindi ko alam na mas nabibigyan ko pala ng pansin to kaysa dun sa mga dapat kong mas bigyan ng pansin. Well, that's where we learn naman. It doesn't mean na ginawa natin yon dati.
hindi naman ibig sabihin mali na agad yun. Yes. It's just that kung hindi rin naman natin siya ginawa, hindi rin natin malalaman kung ano talaga yung priority natin sa buhay. And I think it's such a nice thing to experience din at a very young age. Kasi kailan pa, di ba? Kailan pa natin may experience yun. So, at least now, we learn, we move forward, and nananalo na ng championship. Yes, of course. So, how does it feel to win a championship in Creamline? After playing for so many years, ano yung nadala niya sa'yo? And ano yung masasabi mong learnings mo sa championship na nakuha mo with Creamline? Doon pa nga lang sa third day. Sa third pa lang, okay na nga ako eh. Kasi nga, hindi ka nakapasok ng Final Four back in college. Yes. And then, with Creamline, nag-bronze din agad tayo. So, bronze nga, heaven na yung feeling, lalo pa kaya pag-championship. I can't believe you're in your late 20s already. I've met you when you were like... 21. 21? Woo! Grabe! 8 years na tayo magkasama. Oh my God, 8 years na. Pero, my question to you, Gemma. Who would you say is Gemma now? How would you describe yourself as Gemma in her late 20s? I think, mas smart. Wow! Mas kalmado. I would say I totally agree. Yeah. If I may add, you're more at peace. Your aura is just so light. And, I mean, even if you're struggling, parang you know how to hold on to yourself. Ano pala to? Session. Hindi, pero yeah, I've seen you grow talaga. And if there's anything na sobrang happy ako, I'm just so happy na nag-grow ka to someone na parang you can really handle yourself. Yes. Would you say? Yes. Alam mo, te, malaking part kayo ng team sa growth ko talaga. Kayo, lalo kayo natin, MG. Kala nyo kumakain lang sila lagi. Pero dami ko natututunan sa kanila. Kapag nag-uusap silang tatlo, di ba minsan akala mo wala akong ginagawa, nag-cellphone lang ako minsan, pero sobrang daming pumapasok sa utak ko na, ay grabe, ganun pala yun. Ang dami ko nare-realize talaga pag nag-uusap ko. Kaya gusto ko sumasama sa inyo eh. Kahit hindi ako nagsasalita. Oo, pero inaano ko lang. Ina-absorb ko lang, oo. At saka sobrang nag-ano talaga ako. Lalo nga, hay nako, nasasad na nga ako kasi pag napag-uusapan nyo yung yung retirement. Oo, kaya pag nag-uusap kayo sa training, sabay-sabay kayo, sabi ko, tumigil ko. Kahit naiinis ako pag naririnig ko kasi hindi ko alam kung kaya ko pag nawala kayo. Wow! 8 years na tayo. Pero yun, totoo, hindi ko alam kung kaya ko ba na Chares. Hindi ko alam kung kaya ko ba or kaya namin na matitira na pantayan or gawin yung nagawa nyo para sa team. Hindi lang medal or trophy, pero yung culture ba na nabigay niya sa team. Kasi parang hindi ko kaya hindi kasi quiet nga ako eh. So hindi ko alam kung kaya ko bang mag-lead din sa team kung paano kayo mag-lead. Ano ka ba? Kayang-kaya mo. Hindi ko na. Malalaman natin. Well, sa takdang panahon. Yes. Kaya huwag muna kayo. Ano ba? Kaya sasabihin ko. Ako magsasabi pa lang. You're such a great leader right now. You're not voicing out things, but you are leading by example. And I think that's one step away from leading the whole team as well. Even right now, hindi lang din naman ako mag-isa. You guys are there. And that's why it's been working for the team. Kasi nga, pare-parehas natin pinapakinggan yung isa't isa, di ba? Pero super, super nice din talaga. Pero, I cannot really believe na you're in your late 20s. Do you have like any regrets in terms of being in this world, in this community? Wala, din. But what is one of the hardest things that you've encountered being a volleyball player? Well, wala akong regret eh. As in, ito yung... Sabi ko, pag tumigil ako mag-volleyball, feeling ko yung mas malala pa sa breakup.
Hindi ko alam. How to detach, no? Oo. I can think of that also. Kasi lagi ko sinasabi yun kay Ella. Sabi ko, ano kaya magiging ano ko? Kaya siya Ngayon pa lang, iniisip mo na yun? Oo, teka, di ba? Wag Nauna muna, pa. Nauna ka pa, nauna ka pa. Hindi, pero gano'n yung isip ko. Tapos, syempre, yun nga, syempre si Ella ang babalance, ganyan. Tapos sabi niya na, kaya minsan, try mo din mag-volleyball. Isipin ko, wag muna daw ako mag-volleyball. Oo, ganyan. Sabi ko, tinatry ko naman, paunti-unti. Kasi sobrang hindi ko talaga kayang, kahit nakaka-stress na minsan yung volleyball, hindi ko pa rin kayang mawala sa katawan ko yung volleyball. Pero I feel like ngayon kasi, feeling natin, pinag-uusapan na natin siya, pinaghahandaan natin siya most especially. Just because mentally, it's gonna be so hard for us. Yes. Kala natin, sabihin natin, kailan kaya ako mag-retire? Normally kasi pinag-uusapan din talaga kasi nga, how to make sure na kahit after volleyball, we can still like do the things that we do right now, diba? So ngayon pa lang pinaghahandaan na natin. But I feel like we wanna open that topic din. Not because it's near na, but because maging ready lang. Yung mina-mind condition mo din yung self mo. Kasi we've been doing volleyball for 20 years, diba? So parang, isipin mo pa lang na, di ako magpo-volleyball, di ako gigising ng 6 a.m. Or hindi ako magte-training. Parang, that's part of our lives. And that was our life. And that's our life right now. And to just actually think about it right now, it's so scary. So parang, kahit pa paano, unti-unti lang. Kasi, baka pag dumating yung point na kailangan nating isipin na, or andun na tayo sa sitwasyon, parang, baka umiyak na lang tayo everyday. No? And yun talaga, ganun ko, ako honestly, ganun ko ka love yung volleyball, na parang naging buhay ko talaga. Sabi ko kay Ella, syempre nga, may napag-usapan na kami, plans sa future, ganyan. Tapos sabi ko, kunyari 35, kaya ko pa, o pag sumagad ako ng 36 to 40, mga 36 to 40, isasagot ko na ng 45, baka kaya ko pa. Baka 45 kaya ko pa. Yung naging coach na ako, ganun. Kahit hindi na ako nakakalaro masyado. Pero grabe din yung nangyari sa team natin. At nangyayari from getting the Grand Slam last year, and now, talagang medyo roller coaster ride. May mga few times na parang hindi natin alam kung aabot ba talaga tayo sa Final Four or mananalo ba tayo sa battle for bronze. So, ano sa tingin mo yung binibigay sa atin ng mga experiences na to? Siguro una, baka hindi naman totally pahinga. Pero siguro yung, syempre last year talagang dire-diretso yung season natin. Siguro this year parang nire-remind lang tayo na baka kailangan natin ng balance ng rest and training. Yeah. Ganyan. Kasi kahit ano pang galing natin as an athlete, pero kung nauubos ka na talaga sa laro or wala ka na talagang mailabas dahil hindi tama yung rest mo, baka kailangan na natin talaga sa sarili. But I honestly think then na, alam mo, hinahumble tayo. It's really, and it's something na parang, umiikot talaga. Yes. Ang roleta, in a way. You can't always be on top. Pero, for the past 8 years, kahit pa paano, na-sustain din talaga nung team. And nakaka-proud din talaga yon. But then again, I think sometimes, we have to feel again this kind of pain and hurt. For us to have something to hold on, to push ourselves, to be back there. Parang kailangan din natin ng minsan maramdaman ulit, mag-push ulit. What are you most looking forward? Kasi syempre back-to-back bronze din tayo this conference. Ano yung pinaka nililook forward mo kapag nakapaglaro ka na ulit at nagkaroon na ulit ng tournament? I think yung at least no pressure. Yung baga, laro ko lang, yung ganun. Parang dati kasi, alam mo yung dire-diretso tayo na Grand Slam, parang may takot ka ulit na nafe-feel pag papasok ka ng court. Kasi hindi mo alam ilalaro mo kung yung nilaro mo ba nung last conference, yun ba ilalaro mo ulit.
I wanna be a kid again, like in the UAP, that you just really enjoy what you're doing because you're just so passionate and love the sport. Yeah. Pero ngayon na, eto nga, hindi natin nakukuha yung championship, pero at least may medal naman tayong nakuha, di ba? Pero, parang ngayon nafe-feel ko na, kailangan ko na lang siyang i-enjoy. Ganyan. Kailangan ulit natin mag-enjoy. Yes. At sobrang nag-enjoy ako sa conversation natin today. Thank you so much. Thank you, ate. For making time today. Of course. And being open sa pag-share ng mga experiences mo dito sa amin. Maraming salamat. Thank you rin And po. alam mo, masasabi ko lang talaga, I'm very proud of you sa lahat ng achievements mo in life. And I'm always gonna be here as your ate to support and cheer you sa lahat ng bagay na gagawin mo. Yay! Thank you, ate. Grabe, thank you so much. Thank you so much. Ito naman.